10 taon ng paghahanap, may magandang balita. 5 taon na ang nakalipas, nang ma-raid ang anak na babae ng pamilya Lo, si Lu Moon-ing, na naiskandalo. Ngayon natagpuan na rin ang kanyang kinaroroonan. Inay. Ning. Ning. Ginoong Lu, dinukot ka sa bundok. Ngayon ay 8 taon na ang nakalipas. Nandito ka pa rin at nagsilang ng isang anak na babae. May nais ka bang sabihin? Ginoong Lu, sa mga taon na ito, ano ba talaga ang buhay na iyong pinili? Magkaanak ka ng lalaki para sa akin. Magkaanak ka sa akin. Magkaanak ka. Magkaanak ka. Walang silbi ka. Oh. Huwag mo akong saktan. Huwag mo akong saktan. Walang problema si Xiaoning. Walang anuman. Nandito ang kuya. Walang takot. Walang anuman. Dalhin mo na siya. Hayaan siyang magdusa sa loob ng kulungan. Tara. Xiaoning, walang anuman. Uuwi na tayo. Nanay. Uuwi na tayo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ang kamay ng nanay ko. Ginang. Lu, tungkol sa inyo sa bundok, ipinanganak ang batang ito. Ano po ang balak ninyo? Nahuli na ang kanyang ama, at siya ay 7 taong gulang pa lamang. Babalik po ba kayo sa pamilya Lu? Ah, hindi, nanay. 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 Inaresto na ang ama ng bata ni Mr. Lu. Ang nakababatang kapatid mo lang ang kanyang tagapag-alaga. Anak ng mga mang-aabuso. Hindi namin kayang gawin ng pamilya Lu. At hindi rin namin siya pwedeng dalhin pabalik. Pero, sapat na. Nasira ang buong buhay ng kapatid kong babae dito. Kailangan pa bang dalhin siya pabalik ngayon? Babantayan siya sa natitirang buhay niya. Magdaranas siya ng sakit habang buhay. Ginoong Lu, pakisuyo, kalmayin mo ang sarili mo. Paano ako magiging kalmado? Nandito ang kapatid kong babae na nasaktan ng 8 taon. Yung anak na iyon. Bakit kailangan naming alagaan siya? May katarungan ba? Ayaw siya ng pamilya namin. Isang anak lang si mama. Tama nga, Ginang. Lu, dito siya nagdusa ng 8 taon. Malinaw na may problema na sa isip. Kung ibabalik mo ang batang ito sa bahay, tiyak na makakasakit ito kay Ginang. Lu, magsasanhi ito ng pangalawang pinsala. Ginoong Lu, naiintindihan kita. Ngunit sa legal na aspeto, talagang hindi mo siya may iwan. Kaya't dalhin niyo siya pabalik ngayon. Pag-uusapan na lang natin kung ano ang susunod. Sa ngayon, kailangan nating dalhin si Chen Shoushan pabalik sa opisina. Talagang isang kasawian. Anong klaseng sitwasyon ito? Sumakay na. Xiaoning. Hoy. Xiaoning. Asawa, bilisin mo. Natatakot ako mag-isa. Ah. Ha 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 ha. Maganda. Ha 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 ha. Magpakabait ka. Magkaroon ka sana ng isang malaki at mabait na anak na lalaki. Ha? Xiaoning. Walang problema. Nandito si kuya. Nandito si kuya. Walang problema. Bahay. Si Xiaoning. Nandito na ako sa bahay. Bumaba ka na.
Ang sama ng pakiramdam. Oo, pasensya na. Lilinis ko ito. Auntie Lu, nakabalik ka na. Si Xiaoning. Ito ang anak ni Tang na si Zhao Zhao. Nang siya ay bagong panganak, nabuhat mo pa siya noon. Sabi mo dati, kapag nagkaanak ka ng babae, gusto mo ring maging kasing ganda ni Zhao Zhao. Si Xiaoning. Lahat ay tapos na. Xiaoning. Huwag mag-alala, gagawa ako ng paraan. Mabilis kong ipapadala siya. Tita Lu, mula ngayon, magiging anak kita. Mabuting bata. Huwag kang sumunod sa akin. Nanay. Sinasadya akong hindi gusto ng nanay, dahil nakita niya ako. Parang nakita niya ang tatay ng mga tao na nagdadala ng bata. Xiaoning. Gu Qian. Umaasa akong magpatuloy ang inyong kasal. Tingin mo, gusto mo bang tawagin siya? Asawa. Baka dapat tawagin ang tulong. Hindi na kailangan. Naalala ko, hindi naman malayo ang isang repair shop. Maghintay ka dito. Pupunta akong tumawag ng tao. Ay, pero... Hoy. Xiaoning. Asawa, bilisin mo. Natatakot ako mag-isa. Ah. Huwag. Hindi ko siya makita. Sige. Wala na. Pumasok na tayo sa bahay. Xiaoning, gutom ka na, di ba? Nanay. Sabi ni Tio, ikaw ang paboritong kumain ng adobo na baboy. Tita, ito ay espesyal kong inihanda. Bit-bit kong tsokolate para sa'yo. Magandang bata. Maligayang pag-uwi, Xiaoning. Maligayang pag-uwi, inay, tiya. Maligayang pag-uwi. Maligayang pag-uwi. Maligayang pag-uwi. Ninang, iyong braso. Magkaanak ka ng lalaki para sa akin. Magkaanak ka ng lalaki para sa akin. Ito. Si Xiaoning. Naghirap ka na. Walang silbi ang kuya. Sis Iya ang kapatid na walang silbi. Nanay, hindi na masakit, di ba? Hindi na masakit. Masarap. Hindi pa ako nakakain ng ganitong kasarap na pagkain. Nanay, muling sinaktan ka ng tatay mo. Darating din ang araw na makakatakas ako. May magandang pamilya naman ako. May mga mahal sa buhay na nagmamahal sa akin. Pwede ba akong sumama kay nanay? Laging iwasan ang nakakatakot na tatay. Ako. Itatapon ko na lang ang mga kanin na ito. Walang kumakain nito. Makikita ka ni Xiaoning. At may isip ang nakakalungkot na 8 taon na ito. Hindi kita papayagang makapasok sa bahay. Umuwi ka na. Hindi kita papayagang makapasok sa bahay. Umuwi ka na. Pera na nawala. Lahat sila ay pera na nawala. Ibigay mo sa akin. Umalis ka.
Tiyo, ayaw akong papasukin ng tatay. Maaari ba akong matulog dito ng isang gabi? Tiya, ano ang dapat kong gawin? Mga batang palaboy. Kung walang makain, walang matutuluyan, mamamatay ako. Anong ginagawa mo? Ako. Maaari akong magtrabaho. Marunong akong maglaba. Ano? Anumang trabaho ay kaya kong gawin. Kailangan ko lang araw-araw ng kaunting pagkain. Kaya kung kumain ng kanin lamang. 2 bowl lang sa isang araw. Hindi, bowl. Sapat na ang mangkok. Masaya na ako kung papaluan mo lang ako. Bata pa si Panday. Kahit isang babae lang, pwede na niyang ilabas ang galit niya. Kaya ko pang tumanggap ng palo. Pwedeng mo akong saktan o sir-on. Kahit ano pwede. Paano mo ako sasaktan o sisisihin? Ayos lang. Sinasabihan ako ng nanay. Sinasabihan din ako ng tiyuhin at kapatid. Sinasaktan nila ako, para makabawi sila. Ako, wala na rin akong ibang silbi. Pumasok ka na. Hintayin kong makahanap ng tamang paraan. Agad kitang ipapadala. Salamat. Salamat. Ito ba ang nanay? Walang peklat ang nanay sa larawan. Maputi at maganda. Bakit hindi mo pa ito kinukuha? Pakiusap. Tatay. Maglaro ka na. Si Xiaoning. Sa wakas, nakita kita. Umuwi ka. Umuwi ka na. Umuwi ka. Umalis ka. Umalis ka na. Asawa. Baka kailangan nating humingi ng tulong. Hindi na kailangan. Naalala ko, hindi kalayuan may isang collier. Maghintay ka rito. Pupunta akong tumawag ng tao. Ay, pero... Hindi ka na ba umalis? Umalis ka na. Bakit ka pa bumalik? Kasalanan ko, Xiaoning. Ako ang may kasalanan. Basta't maging okay ka lang. Kahit anong gawin mo, ayos lang sa akin. Alam mo ba kung paano ko ginugol ang 8 taon na ito? Alam mo ba kung paano ko ito pinasan? Tingnan mo, parang tao pa rin ba ako ngayon? Alam ko. Alam ko na lahat. Kahit ano pa man ang pinagdaanan mo nitong 8 taon. Kahit anong maging itsura mo. Ako pa rin ang iyong asawa. Umalis ka. Umalis ka. Mama. Oo. Tingnan mo ang ating anak. Lumaki na siya. Si Xiaoning. Magsimula tayong muli, okay ba? Babalik pa rin tayo sa dati, na masaya at masigla. Huwag. Wala na tayong anumang ugnayan ngayon. Umalis ka. Nanay. Naghihintay kami ni tatay sa'yo. Huwag mong paalisin si tatay, okay ba? Oo nga, Xiaoning. Matagal na naming hinihintay ang pagbabalik mo. Sobrang nahirapan ako sa loob ng 8 taon. Walang araw na hindi ka namin naisip. Magandang araw. Nakita niyo na ba ang taong ito? Wala. Hindi ko siya nakita. Kamusta? Nakita mo na ba itong tao? Kamusta? Hindi ko pa nakikita.
Xiaoning. Hindi ko talaga kayang mawala ka. Huwag. Huwag mong hawakan ako. Huwag mo akong hawakan. Ginoong Gu, napaka hindi matatag ng sitwasyon ni Miss Lu ngayon. Ginoong Gu, huwag mo na siyang pasukin pa. Bumalik ka na lang sa ibang araw. Okay. Xiaoning, aalis na ako. Aalis na ako. Aalis na ako ngayon. Magpahinga ka ng mabuti. Tawagin ang tao. Dalhin ang Miss sa kanyang kwarto para magpahinga. Okay. Miss. Bumalik tayo sa kwarto para magpahinga. Tungkol kay Xiaoning. Nakita mo na rin. Baka hindi pa kayanin ngayon. Sa ngayon lang. Walang problema. Maghihintay na lang ako. Matapos ang 8 taon, nandito na tayo. Patuloy akong maghihintay. Hanggang sa gumaling siya. Dr. Zhao. Sa iyong karanasan, paano mo masisiguro na si Xiaoning mas mabilis na gagaling? Ginoo Lu. Ang pinakamahalaga ngayon kay Miss Lu ay, huwag niyang maalala ang nangyari sa kanya nitong 8 taon, at huwag niyang makita anumang bagay sa bundok, dahil maaaring magpasimula ito ng masamang epekto sa kanya. Kuya, itong bata, mananatili siya dito. Tiyak na makakaapekto ito kay Xiaoning. Para gumaling si Xiaoning ng mabilis, kailangan nating mag-isip ng paraan. Dalhin siya sa bahay ampunan. Dalhin siya sa bahay ampunan. Dalhin siya sa bahay ampunan. Sige. Wala nang ibang paraan. Sige. Umalis ka na muna. Ako na ang bahala sa ayos. Sige. Mama, ayaw kay Papa. Anong gagawin ko? Kasalanan ng mga makasalanang tao na nagdadala ng bata. Kasalanan ninyo lahat. Noong una, mahal na mahal ako ng Mama at Papa. Ngayon, ayaw na ni Mama kay Papa. At ayaw na rin niya akong yakapin. Tama. Pasensya na. Anong silbi ng pasensya na? Umuwi ka na. Umalis ka na sa bahay ko. Sabi ng doktor, hindi pwedeng makita ni Mama ang mga bagay sa malaking bundok. Naintindihan ko na. Aalis na ako. Totoo, ako nga yung mga bagay sa bundok, sabi ni Mama. Para siyang nakakita kay Papa. Ang aking mga kilay ay pinakakatulad ng kay Papa. Uuwi na ako, baka bumuti na si Mama. Pasensya na. Mama, pasensya na. Bakit hindi ka isang batang lalaki? Itong aking matandang mukha, ay pinahiya mo na. Pasensya na. Hindi mo man lang magawa ang ganitong maliit na bagay. Anong silbi mo? Talaga naman. Pasensya na. Pasensya na. Hindi ito. Nanay ni Pandi ay muling pinagsabihan kahapon. Ay naku. Oo nga. Ang sama ng buhay. Dahil lang kasi babae ako. Inay. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Nanay. Ay. Batang maliit. Nasaan ang nanay mo? Ginoo Lu, hindi maganda ang kalagayan ni Ginoo Lu ngayon. Sa loob ng 8 taon, hindi siya binugbog ni Ginoo Lu. Ito ay pinahiya. Bawat araw ay nabubuhay sa takot.
Xiaoning. Huwag mo akong saktan. Ang malupit na karanasan sa nakaraang 8 taon. Hindi madaling mawala. Huwag mong saktan si Pandi. Pakiusap ko sa iyo. Huwag mong saktan si Pandi. Siyang bata pa. Huwag. Pakiusap. Xiaoning. 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 Ayos lang siya. Ayos lang siya. Pandi. Chen Shoshan. Sana'y mamatay ka. Pandi. Mama, patawad sa'yo. Kailangan ng may padala ang bata. Kapag nakita si Chen Pandi, siguradong may isip ni Miss Lu ang mga pinagdaanan sa nakaraang 8 taon. Pero sa huli, sila ay tunay na dugo, Mama. SHH. Tiyo, umalis na si Chen Pandi. Umalis na. HMM. Dr. Zhao, umalis na si Chen Pandi. Bubuti na ang nanay ko. Tama ba? Kaya ko pang matamaan. Kahit anong palo o mura. Ayos lang sa akin. Paano siya makakalayo kung may nangyari kay Chen Pandi? Magiging guilty si Miss Lu buong buhay niya. Magmadaling maghanap ng tao. Bata. Nasaan ang nanay mo? Dadaling ka ng tiyo para hanapin ang nanay mo. Ay naku. Huwag matakot. Halika, sabihin mo sa akin ang numero ng telepono ng nanay mo. Tatawagan ko siya. Hindi ko alam ang numero. Ay naku, ito. Kung hindi, isasama kita sa istasyon ng pulis. Halika, sumama ka sa tiyuhin mo. Huwag, huwag. Tigil. Ikaw ba ay magulang ng bata? Sa kalagitnaan ng gabi na ito, pinaalis mo ang bata na mag-isa sa labas. Talagang walang pakialam ka. Umalis na. Sino ang nag-utos sa'yo na lumabas? Ako. Umalis na ako. Si Mama ay. Dinala siya pabalik. Halika na. Halika. Huwag ka nang magdulot ng gulo dito. Maliban na umalis ako. Ang ganda ng kumot. Mapuputi ko ito. Matutulog lang ako sandali. Inay, parang may sakit ako. Sobrang hapdi. Ang init, ang sakit, sabi ni Inay. Kapag may lagnat, kailangan uminom ng maraming mainit na tubig para gumaling. Ginoong Lu, hinahanap mo ako. Oo. Dr. Zhao, may paraan ka ba? Tulungan mo si Xiaoning na makakuha ng diagnosis para sa malubhang sakit sa isip. Ginoong Lu. Nais mo bang, dahil sa masamang kalagayan ng isip ni Ginang, Lu, at kawalan ng kakayahang mag-alaga, ipadala ang bata sa bahay ampunan? Oo. Wala na akong ibang paraan. Pumunta si Chen Pandi sa bahay ampunan. Kaya't hindi na magiging problema ang kanyang kaligtasan. Hindi na kailangang bantayan siya ni Xiaoning araw-araw. Tama ang sinabi mo, baka hindi, unti-unti, magiging maayos din. Pero, kailangan ng tagapag-alaga na may napakabigat na problema sa pag-iisip o may tendensyang maging marahas, maaaring mawalan ng kustodiya sa bata. Magaling tumugtog ng piano si Xiaoning, mas mahusay pa sa pagguhit, pero tingnan mo ang mga kamay niya ngayon, hindi na siya makapagpiano. At hindi na rin makapagguhit. Sinira ng mga taong lumabag sa batas ang kanyang buhay. Ang mga magulang ko, bago sila mamatay ay palaging tinatawag ang pangalan ni Xiaoning.
Hindi sila nakapikit sa kanilang kamatayan, ngunit pinipilit pa rin siya ng batas, na alagaan ang anak ng isang mang-aabuso. Dr. Zhao. Sabihin mo sa akin. Bakit naman? Ang nanay ay nakatira sa ganitong magandang bahay. Lahat ng ito ay kasalanan ni Papa. Ako rin ay isang pasanin. Ginoo Lu, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero ang peke na dokumento ng diagnosis, walang doktor na mangangahas gumawa niyan. Sabi niya. Noong pagkakataong iyon, halos nakatakas na siya. Nanay. 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 Inay na si Mommy ang magdadala sa'yo. Sinong magtatangkang tumakbo? Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Ako. Mama, halika dito. Umalis ka na. Dr. Zhao, wala na akong maisip na ibang paraan. Mga tao na nagbebenta ng tao, dapat silang mamatay. Noong pagkakataong iyon, gusto ko lang sanang umalis kasama si Mama. Sumubok kang tumakas. Tingnan mo kung hindi kita papatayin. Huwag-huwag. Nanay. Nanay. Hindi mo na ba ako gusto? Huwag. Huwag. Xiaoning. Anong nangyari sa'yo, kuya? Nangangarap ba ako? Hindi. Hindi ka nangangarap. Nandito ka na sa bahay. Walang sino man ang mananakit sa'yo. Walang sino man ang mang-aapi sa'yo. Umuwi ka na. Walang nagsuntok sa akin. Simula ngayon, si Xiaoning. Hinding-hindi na kita papabayaan na makaramdam ng kahit kaunting sakit. Gising na. Ay naku. Ito. Ay naku, ito ay. Nanay uminom ng gatas. Salamat na lang at nandyan si Sien. Si Xiaoning ay agad-agad din gagaling. Anong nangyari? Yung bata. Nagsusuka. Xiaoning. Kasalanan ko lahat ito. Xiaoning. Noong mga panahong iyon, ayaw din ni Gu Qian. Ayaw kong makita siya. Ayaw kong makita siya. Huwag makita. Huwag makita. Ayaw kong makita siya. Yung hayop na si Chen Shoshan. Ayaw ko ring makita. Ayos. 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 Hindi kita nakita. Hindi kita nakita. Tayo lang. Na mamuhay ng maayos kasama si Shang. Ayos. Ayos. Pinayuhan ko na rin si Xiaoning. Hindi pa rin stable ang kalagayan niya ngayon. Mukhang magiging matagal ang laban. Ayos lang. Kaya kung maghintay ng matagal, may isa pa akong sasabihin. Sabi ng pulis. Si Chen Shoshan ay tumangging umamin sa loob, at nagkukunwaring baliw at tanga pa. Paano na ito? Dapat mamatay ang mga taong nagdadala ng bata, pero siya, kahit, hindi makulong ng matagal. Paglabas niya, baka hanapin pa tayo. Si Xiaoning, hindi talaga pwedeng makita uli si Chen Shoshan. Kung hindi, magiging walang silbi ang lahat ng pinaghirapan natin. Walang nangyari. Naghahanap na ako ng pinakamahusay na abogado sa bansa. Kailangan niyang maparusahan ng mabigat, kahit hindi death penalty. Dapat siyang makulong hanggang sa huli. Unang inumin mo na ang gamot, tubig. Masyadong malambot si Miss Lu.
Ikaw ba ay pinadala ng nanay mo? Ay. Kahit nagalit ang nanay sa akin, palagi pa rin siyang nagmamalasakit sa akin. Magaling tumugtog ng piano si Xiaoning. Mas mahusay siya sa pagpipinta. Pero tingnan mo ang mga kamay niya ngayon. Hindi siya makapagpiano. At hindi rin makapag-drawing. Sinira ng batas ang kanyang buhay. Ang mga magulang ko, bago sila mamatay, tinatawag nila ang pangalan ni Xiaoning. Hindi sila namatay na matahimik, ngunit pinipilit pa rin siya ng batas. Mag-alaga ng anak ng isang mananakot, Dr. Zhao. Sabihin mo sa akin. Bakit? Mabaho ang kamay ko. Hindi rin maganda tingnan. Noong araw, ang nanay ko ay parang Snow White. Hindi ako karapat dapat maging anak ng nanay ko. Nanay, ang sarap kumain. Huwag mo akong saktan. Huwag mo akong saktan. Huwag mo akong saktan. Huwag mo akong saktan. Xiaoning, ayos ka lang ba? Wala na. Wala na. Kapag nakita ako ng mama, nagkakaroon siya ng problema. Dr. Zhao, wala na akong maisip na ibang paraan. Sabi ng tiyuhin, wala na siyang maisip na ibang paraan. Kuya Xiang, ang kaklase mo, si Ma Xiaoqiang. Bakit hindi ka nalang pumunta dito para makipaglaro? Nakatira na si Ma Xiaoqiang sa dormitory. Hindi na siya makakapunta dito para makipaglaro sa akin. Hindi na rin niya nakikita araw-araw ang mga magulang niya. Nakatira sa dormitory. Kuya, kanina mong sinabi, hindi ako ang kuya mo. Pero na. Kakaunti lang ang pagbuti ni Xiaoning. Pero nang makita si Chen Pandi, bumalik siya sa dati niyang kalagayan. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Makipag-ugnayan. I save. Hoy, Direktor Leo, gusto kong bigyan ng diagnosis ng malubhang sakit sa isip ang kapatid kong babae. Kailangan bang personal na pumunta sa ospital para makuha ito? Sige. Si Xiaoning ay naisip din. Ang mga pinagdaanan sa loob ng 8 taon ay magkakasakit, pumunta sa ospital para magpa-check up. Talagang imposibleng makakuha ng diagnosis para sa malubhang sakit sa isip. Poster. Hello Joming. Oo. Bumalik na ang ate mo na si Ning. Ikaw ay doktor. Pwede bang magbigay ka ng race eta para kay Xiaoning? Para sa malubhang sakit sa pag-iisip. Hindi ito tama, Kuya Chen. Si Xiaoning ay hindi pwedeng makita ang batang iyon. Maaaring may ibang paraan si Kuya Chen. O baka may ibang solusyon. Guchien, gusto mo bang makasama si Xiaoning na ipagpatuloy ang inyong kasal? Sana nga, pangarap ko iyon. Gusto mo bang gumaling si Xiaoning agad? Siyempre, gusto ko. Sige, tumawag ka sa ospital ng iyong pamilya para bigyan si Xiaoning ng isang form ng diagnosis para sa malubhang sakit sa pag-iisip. Sige, pupunta na ako gawin ito. Anong ginagawa mo? Ako. Pwede ba akong pumasok sa eskwela? Pinahamak ni tatay si Xiaoning ng ganito. Ako.
Narinig ko na. Pwede na akong tumira sa dorm pagpasok sa paaralan. Sige. Hindi ko pa suot kailanman. Ang ganda ng damit na ito. At ang magandang bag pa. Sabi ni Auntie Leo, binili ito ng nanay ko para sa akin. Ayaw ko mawala ang nanay ko. Pero alam ko, na tanging si mama lang ang hindi makakakita sa akin, bago ito bumuti. Sumakay ka. Bilisan mo. HMM. Nini, maging masunurin ka sa guro sa paaralan, ha? Okay. Sige na, Palem. Sana ay may hatid din ako ni Mama. Mama, susundin ko ang sinasabi ng guro. Nini, tingnan mo kung ano ang binili ni Mama para sa'yo. Wow, ito ay isang maliit na oso. Ang cute ng maliit na oso na ito, Terra. Pangdi. Huwag mong sisihin si Mama. Ayaw din ni Mama. Kahit na ayaw sa akin ng tiyuhin, pero dinala pa rin ako sa ganitong magandang paaralan. Kailangan kong mag-aral ng mabuti. Narinig mo na ba? Ang tatay ni Chen Pandi ay isang tao na nagbebenta ng tao. Nakakatakot ang mga tao na nagbebenta ng tao. Sabi ng kanyang kapatid na si Gushang, na ang kanyang nanay ay nakulong ng 8 taon. Hindi ba tayo mahuhuli? Nagsimula na ang klase. Bakit kayo nakatayo pa dyan? Guro, kahit nakatayo lang ako sa klase, hindi pa rin ako umuupo sa upuan ko. Principal, bakit ang dami nating tinatanggap na tao sa school natin? Natakot na nga yung mga estudyante. Paano pa kaya tayo makakabuti sa klase? Ano ang magagawa ko? Kalahati ng paaralan natin ay donasyon ng pamilya Lu. Chen Pandi, umupo ka dito. Oh, sige. Mama. Mama. Mama, ikaw ba ang pumunta para kunin ako? Sa susunod, palagi kang pupunta para kunin ako, Mama. Ang ganda. Mama. Si Nini,
Araw-araw, kinukuha ng kanyang mama pagkatapos ng klase. Kapag nag-aral na si Pandi, siguradong pupunta rin ng mama para kunin ka dito. HMM. Nakangiti ang mama kapag wala ako sa bahay. Basta't gumaling ang mama, kaya ko na mag-isa. Kaka-move in ko lang. Umalis na ang mga roommate. Miss ko si mama. Tingnan natin ito. Nakita mo na rin. Nang mawala si Chen Pandi sa bahay, si Xiaoning ay naging mas normal na, kahit na nakakatulong pa siyang mag-aral kay Shang. HMM, magiging maayos din. Lahat ay magiging maayos. Huwag ka ring masyadong mag-guilty, mga nangyari noon. Hindi ka sinisisi ng mga magulang. Sa tingin ko, hindi rin sinisisi ni Xiaoning. Kaya lang, hindi pa siya makaalis sa mga pinagdaanan niya sa nakaraang 8 taon. Ate, hihintayin ko siya hanggang tanggapin niya ako. Tatay, nakita mo na ba? Nanay ang tumutulong sa akin sa homework. Nakita ko na. Nakita ni tatay lahat. Sa mga araw na ito, si nanay ang sumasundo sa akin sa school. Tatay, hindi na sasabihin ng mga kaklase ko na ako ay batang walang nanay. Dad, inililihim kong inilagay ang mga larawan namin 3 sa loob ng libro. Nang ina ko ay nag-aayos ng bag ko. Makikita niya ito. Chien. Xiaoning. Ayos ka lang ba, Xiaoning? Huwag mo akong saktan. Huwag, huwag. Xiaoning, aalis na ako. Xiaoning, ayos na. Umalis na siya. Nanay, pasensya na. Hindi ko dapat ilagay ang mga larawan sa libro. Pasensya na. Nanay, natatakot ako. Huwag kang matakot, nandito si nanay. HMM. Sa panahon ng bagyo, si Pandi ay makakatulog lamang kapag nasa aking mga bisig. Pandi. Xiaoning. Nasa paaralan si Pandi. Kidlat. Pinakakatakutan ni Pandi ang kulog. Kapatid, kailangan kong hanapin siya. Kakaumpisa lang ni Xiaoning. Sa oras na ito, huwag na huwag siyang makakita kay Chen Pandi. Xiaoning, may mga guro na nag-aalaga kay Pandi sa paaralan. May iba pang mga kaklase sa dormitoryo. Guro. Kaklase. Oo. Maraming tao sa paaralan. Huwag kang mag-alala, bumabagsak na ang ulan. Hindi na tayo pupunta. Bumalik tayo sa bahay. Maganda ang pagbalik ng kalusugan ni Ginang. Go. Kaya makakapagsulat pa ba ang kapatid ko? Ang kapatid ko ay pintor o pianista. Ang kamay ni Miss Lu ay nasugatan ng maraming beses. Nabutas ang nerbiyos, kaya't unti-unting gagaling. Sa tingin ko, mas maganda na ang kalagayan ngayon kaysa kahapon. Sa palagay ko, maaaring muling makapinta si Miss Lu. Kaya ko pang magpinta. Xiaoning, ayos lang. Dahan-dahan lang, HMM. Sabi ng kuya na unti-unting gumaganda ang kalagayan ni Xiaoning. Kahit na kaya na niyang, subukan na niyang humawak ng lapis at magpinta. Xiaoning, tatanggapin mo ba ang mga rosas na ibinibigay ko?
Wow, ito ang paborito kong rosas. Alam kong gusto mo ang rosas. Bibigyan kita araw-araw mula ngayon. Xiaoning. Hihintayin kita palagi. Anong nangyari kay Xiaoning? Pumasok tayo at mag-usap. HMM. Ginang. Lu. Mabuti na lang at nakahanap ka ng paraan para mapakalma ang emosyon. Talagang napakabuti, Mom at Dad. Unti-unting bumubuti si Xiaoning. Alam niyo ba iyon? Makakapahinga na rin siya. Sandali lang. Inay ay isang paru-paro. Ang ganda-ganda niya. Ay nako, ito. Ay. Huwag magmadali, maghintay muna tayo. Kuya. Maaari ba akong pumunta sa paaralan para tingnan si Pandet? Mga kaklase, sino ang makakasagot sa mga tanong na ito? Mangyaring magtaas ng kamay. Sige, ang estudyanteng ito. Alam ko ang huling tanong. 4 plus 5 ay 9. Sige, maupo ka. Xiaoning. Uuwi ka na. Sa pagkakataong ito, okay naman ang nakuha ng anak namin. Kayo. Talaga. Oo. Oo nga, anak mo. Hindi rin naman masama. Sino ba yung batang yun? Hindi kilala. Umalis na tayo. Umalis na tayo. Ay. Xiaoning. Huling-huli na tayo. Uuwi na tayo. Naghihintay siya. Umuwi ka na. Si Mama ba ito? Mama. Kaya pala. Nangarap na naman ako kay Mama. Xiaoning. Kamusta ka? Si Pandet ay napakamaayos. Ako. Narinig ko. Magsisimula na ang klase, pwede na akong tumira sa paaralan. Oo nga. Talagang napakamaayos niya. Mula noon, lagi siyang maunawain. At ako, si Xiaoning. Kuya. Napakabata pa niya. Nakatira siya mag-isa sa isang dormitoryo. Walang kaibigan na nag-aaral kasama niya. Walang pakialam ang guro sa kanya. Ako na nanay. Hindi rin siya pinapansin.
Ano pa ang maaari kong asahan? Xiaoning. Hindi ito kasalanan mo. Lahat ito ay dahil sa salbahan ni Chen Shoshan. Chen Shoshan. Chen Shoshan. Xiaoning. Huwag. Huwag mo akong saktan. Si Xiaoning. Pumunta si Xiaoning sa paaralan para makita si Chen Pandi. Malaki ang pagbabago ng kanyang emosyon. Sisi ko ito. Nabanggit si Chen Shoshan. Kaya ano na siya ngayon? Nagpipinta siya. Magaling na siyang magpinta ngayon. Pero, palagi na lang siyang nakakulong sa loob ng bahay. Sige, aalis na ako. Asawa. Baka kailangan na nating tumawag ng tulong. Hindi na kailangan. Naalala ko, hindi kalayo may isang tindahan ng sasakyan. Maghintay ka dito, aabutan kita. Aalis ako para tumawag ng tulong. Pero, bakit hindi ka na lang tumawag ng rescue noon? Xiaoning. Maghihintay ako sa'yo. Hanggat hindi ka bumabalik. Tian-an. Hindi kita sinisisi. Ito ang kasalukuyan kong sarili. Na hindi karapat-dapat sa'yo. Sabi ng guro. Malaki ang pag-unlad ng marka ni Chen Panday. Ngunit, sabi pa ng guro, medyo hindi siya kasali sa grupo. Hindi naman na hindi siya kasali. Walang gustong tumanggap sa kanya. Ika-27 ng Oktubre, maaraw. Ngayon ang unang araw ko sa eskwela. Bumili ang nanay ko ng maganda at bagong damit at bag. Hindi pa ako nakasuot nito kailanman. Ang ganda ng damit na ito. Alam kong ayaw sa akin ng tito. Pero pinadala pa rin ako ng tito. Sa ganitong magandang paaralan, sisikapin kong mag-aral ng mabuti. Hindi rin ako gusto ng mga guro at kaklase. Ngunit huwag kang mag-alala, Mama. Susundin ko ang mga sinasabi ng guro. Ika-29 ng Oktubre, maaraw. Kaninang araw, nakita ko si Mama. Halos tumakbo na ako papunta sa kanya. Pero alam ko na hindi pwede. Dahil kapag nakita ako ni Mama, may isip niya ang nakakatakot na papa. Nakita kong ngumiti si Mama kay Kuya. Gusto ko ring ngumiti si Mama sa akin. Tulad ng dati. Ika-31 ng Oktubre, maulap. Wala akong maintindihan sa sinasabi ng guro. Pero, Mama, huwag kang mag-alala. Sisikapin kong mag-aral ng mabuti. Para sa susunod, makakaintindi na ako. Ika-10 ng Nobyembre, mahinang ulan. Nakakuha ko ng mataas na marka sa math assignment ngayon. Gusto kong ipakita ito kay Mama. Ika-14 ng Nobyembre, maaraw. Nanaginip na naman ako tungkol kay Mama. Ika-18 ng Nobyembre, maaraw. Wika at matematika. Kaya kung makakuha ng higit sa 80 puntos, gusto kong sabihin kay Mama. Ika-24 ng Nobyembre, umuulan. Malakas ang ulan ngayon. Ang kulog ang lakas. Takot na takot ako. Pero may nalaman akong isang lihim. Kapag naisip ko si nanay, nawawala na ang takot ko. Ika-1 ng Disyembre, malinaw ang panahon. Sabi ng guro,
Kailangan maging masigasig sa pagtataas ng kamay para sumagot sa mga tanong. Pero tuwing nagtataas ako ng kamay, hindi ako pinipili ng guro. Ngunit susundin ko pa rin ang sinabi ng guro, dahil nangako ako sa nanay ko. 3 ng Disyembre, maulap. Sa wakas, maaari ko nang labhan ang mga damit, ng malinis na malinis. Kung malaman ni Mama, masisiyahan ba siya? Masisiyahan. Masisiyahan si Mama. Napakabait mo. 13 ng Disyembre, maulap. Parang narinig kong tinatawag ako ni Mama. Pero paglabas ko, wala namang tao. Napanaginipan ko na naman si Mama. Mama, kailangang gumaling ka na. Kaya ko mag-isa. Pandi. 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 Xiaoning. Umalis na siya. Umuwi ka na. Ang sinulid sa kamay ng mapagmahal na ina, nasa katawan ng anak. Bago umalis, maingat na tinahi, dahil takot na hindi siya makabalik. Sino ang magsasabi ng pusong mababa, makakabawi sa sikat ng araw ng tagsibol? Malapit na ang huling pagsusulit. Kailangan kong makakuha ng magandang marka. Hintayin si Mama na gumaling, bago ko ipakita kay Mama. Mama. Napaka-cute na oso. Mama. Si Mama ito. Mama. Bata. Bumalik ka na sa paaralan. Sige. Masarap. Gawa ito ng nanay. Hindi ako nakalimutan ng nanay. Miss ko si nanay. Si Xiaoning. Hindi ka na ba nagpipinta? Miyerkules 27 ng Oktubre, maaraw. Ito ang aking unang araw sa paaralan. Bumili si Mama ng magagandang damit at backpack para sa akin. Hindi ko pa kailanman nasuot ng ganitong kagandang damit. Biyernes 29 ng Oktubre, maaraw. Ngayon, nakita ko si Mama. Halos na akong tumakbo papunta doon. Pero alam kong hindi pwedeng gawin. Dahil kapag nakita ako ni Mama, may isip niya ang nakakatakot na papa. Nang makita si Mama nang umiti sa kuya, gusto ko rin sana nang umiti si Mama sa akin. Parang dati. 11 ng Nobyembre maaraw. Nanaginip na naman ako tungkol sa Mama. Lumabas na ang mga marka ng huling pagsusulit. Sino ang makakakuha ng una? Siyempre, si Class President, mga kaklase. Sa semester na ito, ang nangungunang estudyante sa klase ay si Chen Pandi. Ang wika at matematika ay pareho sa unang pwesto. Pareho silang 100%. Si Chen Pandit. Si Chen Pandit ang kumuha ng unang pwesto. Matematika at wika ay pareho sa 100%. Sobrang galing. Tiyo. Kinuha ni Mama ang bulaklak na ibinigay ni Papa. Si Xiaoning. Halika na, kumain na tayo. Ay. Si Sian. Anong nangyari? Maliit na lalaki, huwag kang mag-atubili. Si Chen Pandi ay nakakuha ng unang pwesto.
Una, HMM, nangunguna sa klase, parehong 100 sa Chinese at Math. Kumain. 吃饭。 Si Chen Panday ang top scorer. Siguradong hindi ito galing sa lahi ni Chen Shoshan. Lahat ng magagaling na genes ay galing kay Miss Lu. Pasensya na. Xiaoning, walang problema. Walang problema talaga. Parang mas matangkad na ako. Kilay. Mas kamukha na ba ng tatay ko ang kilay ko? Sa ganitong paraan, hindi na siya kamukhanaw. Magputol ka pa ng kaunti. Chen Pandet. Kuya. 是哥哥来看我了。 Ipakita mo sa akin ang iyong sertipiko. Sige. Hintayin mo lang. Ito. Para sa iyo. Tumangkad na rin ang kuya, ang kilay ng kuya, at ng mama. Halos pareho na. Ikaw. Gusto kong hintayin na gumaling si mama, para ipakita kay mama. Pwede bang ipabalik mo sa akin? Naglulumbay na naman ang mama, dahil ikaw ang nanguna sa pagsusulit. Ako. Gusto kong maibalik ang mama kong dati. Tulad ng nakasulat sa aklat. Mama na kasing banayad ng buwan. Mama na kasing mainit ng araw. Ako. Pasensya na. Tama. Pasensya na. 对不起。 Chow chow. Sabi ko sa nanay ko, na ikaw ang top sa klase. Masaya siya. Talaga bang ganito? 真的吗？ Oo. Nakuha ko ang unang pwesto. Masaya ang nanay 高 ko. 兴，我终于能让妈妈高兴了。 Classmate, bakit nandito ka pa? Bakasyon na. Magsasara na ang pinto ng dormitory. Hindi ka na pwedeng tumuloy dito. Nasaan ang mga magulang mo? Wala bang dumating para kunin ka? Sige, aalis na 我 ako. 这就走。 Mukhang nakalimutan ng tiyuhin. Magkapaskong bakasyon na. Hindi na pwedeng tumira sa paaralan. Bakit ka nandito? Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, na huwag kang umalis mag-isa? Paano kung mahuli ka ng masamang tao? Alam mo ba? 知道。 Huwag kang umalis mag-isa. Hindi na pwedeng tumira sa paaralan. Hindi ko alam kung saan pupunta. May 100,000 yuan dito. Kung gusto mong bumili ng anuman, ikaw na bahala. Salamat. 谢谢。 Kumusta? 你好，小朋友，你要办住宿吗？嗯， Nasaan ang mga magulang mo?
Bawal ang mga bata mag-isa. Mag-isa kang mag-aayos ng tirahan. Hindi mo ba mahanap? Nasa mga magulang ka na. Tawagan na lang natin ang pulis, tita. Kanino bang bata ito? Bakit hindi pa umuuwi ng ganitong oras? Yung tito, nakalock pa rin ba ang mama sa kwarto? Nasa loob pa rin ba siya? Halika. Kumain ka na. Ang kawawa. Ang liit-liit. Walang gustong kumuha. Kanino ang manto na nahulog dito? Salamat sa iyo. Sa araw, nagsusulat ako ng takdang aralin sa parke. Gabi, nakatira ako sa ilalim ng tulay. Bumangon ako araw-araw. Laging may mabuting tao na nag-iiwan ng isang manto para sa akin. Sabi ng kuya, may sakit si mama. Hindi ko alam kung okay na siya. Gusto ko sanang makita si mama. Kakanin. Napakasarap ng malambot na kakanin. Noong kaarawan ng nanay, laging may kakanin. Paborito ng nanay ang kumain ng kakanin. Kukunin ko na ito para sa kanya. Pero, nakalimutan ko kung saan ang bahay ng tiyuhin ko. Si Sian. Nung bakasyon mo, saan mo gustong magpunta? Tito, gusto ko lang makasama si nanay. Nung bakasyon na.
Aalis na ako. Bata, 小朋友， saan ang mga magulang mo? Bakit mag-isa ka lang? Ikaw pala. 是你啊！ Itong pamilya Lu. Tara na. Maligayang kaarawan, Jojo. Salamat, kuya. Salamat, tito. Sana makababa si Ninang. 下来就好了。 Mama, Mama. Ninang. 干妈， Nagsimula na ang bakasyon ng mga bata. Oo, Yeah. 3 araw na ang nakalipas simula ng magbakasyon. 3 araw na nga. Bubuksan ko ang pinto. Bakit ka nandito? Nagbakasyon na ako. 放寒假了， Nagbakasyon na, hindi na pwedeng matulog sa paaralan. Dahil sa sitwasyon ng kapatid mo. Walang problema kung hindi siya titira sa bahay. Pero bakasyon na sa paaralan. Dapat naman ay may mahanap kayong matutuluyan para sa kanya. Hindi siya dapat pinabayaan na magyelo sa labas ng 3 araw at 3 gabi. Ano bang klaseng bagay ito? Nakalimutan ko. Bakasyon na sa paaralan, hindi na siya pwedeng tumira sa dormitoryo. 行，我这就带他找个住的地方。 HMM. Gusto ko lang makita si mama. Isang sulyap lang ayos na. Sandali. 等等， Mama, 妈妈， Xiaoning. Pupunta rin ako. Pero, 是 okay lang ba akong makasakay ngayon? 上车吧。 HMM. Bumili ka ba ng 蛋 cake? 糕吃吗？ Oo, bumili. 买给妈妈的。 Gusto ko sanang makita si mama ng mas madami. Pero kapag nakita ako ni mama, maaalala niya ang nakakatakot na papa. Mama, huwag kang magkasakit. 生病了 Ang ganda ng cake. 蛋糕很漂亮。 Sa loob ng 3 araw, saan ka natutulog? Nagsusulat ako ng takdang aralin sa parke tuwing araw, at natutulog sa ilalim ng tulay tuwing gabi. Tuwing gabi, may isang mabait na tao, na nag-iiwan sa akin ng isang manto. Kaya, 那 hindi ka 那你 natatakot. 不害怕吗？ Nagsimula akong matakot. May amoy ng nanay. Yakapin mo ito ng mahigpit, kaya hindi na ako gaanong natatakot. Naalala na ba ng nanay ang nakakatakot na tatay? Sana huwag magkasakit ang nanay. Tiyo, 舅舅， pwede ba akong bumaba? 下车。 Wala akong problema. Anong nangyari sa kilay mo? Pinutol ko ng 剪 kaunti. 掉了一些， Pakiramdam. Ngayon, hindi na siya masyadong kamukha ng tatay. Isang batang babae. 女娲 Saan siya talaga? 到底 Kamukha ko. 是我？ Ako. Kilay. Ang kilay ni Pandy ay pinakakatulad mo. Kilay. 眉毛 Matapos ang panunood sa nakaraang panahon, ang pinakamadaling pasiglahin kay Ginang, Lu, ay si Chen Shoshan. Huwag na huwag kang magpakita sa harap niya. Banggitin si Chen Shoshan. Huwag din siyang isipin si Chen Shoshan. Xiaoning. Mama, pasensya na. Nagkamali ako. 我错了。 你
Huwag na ulit magpagupit. Naiintindihan ko. Madaling masaktan ang sarili. Pumunta ang tiyuhin para maghanap ng katulong. Inay, 妈妈， mayroon na akong tirahan. Ayos na yun. Hindi na kailangang maghanap pa ng yaya. Kaya kung matutong magluto mag-isa. 自己能学着做饭。 Kaya ko mag-isa. 9 na taong gulang pa lang siya. Malakas ang aking lakas. Anong nangyayari? Gusto kong tanggalin ang mga peklat na ito. Pero, kapag tinanggal, muling lalabas. Lalong dama-dami. Gusto niyang magkaroon ng mas kaunting bakas mula sa bundok. Sobrang tamis. Halika. Kumain ka rin. HMM. HMM, ang tamis, ang sarap. Matagal na akong hindi kumain kasama si mama. Kumain. Sobrang tamis. Nangungupahan na kami dito ng 10 taon. Bibigyan din ng tiyuhin ang katulong ng 10 taong sweldo. Pagkatapos ng 10 taon, matatanda ka na rin. 10 taon, hindi ko na ba makikita si mama? 见不到妈妈了吗？ Yung card na iyon ay muling magbibigay sa iyo ng pera na sapat para sa iyong pag-aaral at pamumuhay. Inay, 妈妈， hindi pa huli ang lahat. Matulog na ng maaga. Inay, nahanap na ang yaya. Bukas ng umaga magsisimula na siya. HMM, sige. Pandi. Talaga bang mag-isa na lang ako titira mula 了 ngayon? 吗？ Chen Panday, 潘潘蒂， kailangan mong maging matatag. Huwag kang iiyak. Panday. Huwag gumalaw ang sasakyan. Pinapababa ako ni kuya. 让我下车， Pababa 让我 ako. 下车。 Anong nangyari? Hindi ko maiiwan si Pandi mag-isa. Hindi ko siya pwedeng iwan doon. Hindi ito makatarungan para sa kanya. 8 pa lang siya. Xiaoning. Hindi ito pwede. Hindi ako sumasang-ayon. Pinaalis mo ako sa sasakyan. Hindi pwede. Xiaoning. Makinig ka sa akin. Iwanan mo siya sa tabi mo. Walang magandang idudulot ito sa iyo o sa kanya. Walang anumang benepisyo. Hindi ko na kayang kontrolin ang sarili ko. Ako lang ang makakasama sa kapahamakan ni Pandi. Xiaoning, magalang siya. Mag-aalaga siya sa sarili niya. Mag-aalaga siya sa sarili niya. Tagay. Maligayang bagong taon, Tiyo at Tia, MM.
Tio Lu. Maligayang bagong taon. 新年快乐！ Halika. Iyan mo, iyan mo. Halika, si Shang. 飞言， Si Zhao Zhao. Maligayang bagong taon. Ang ganda-ganda. Maligayang bagong taon, Mama. Sa bagong taon, nais ko kay Mama ng magandang kalusugan, kapayapaan at kaligayahan. Nakaupo na kami sa bahay na ito ng 10 taon. Babayaran din ng tiyuhin ang kasambahay ng sweldo sa loob ng 10 taon. 10 taon mula ngayon. Magiging adulto ka na. Mama, kumain ka rin. Kumain kayo. Pandi. Maligayang bagong taon. Pandi. 潘迪， Kayo ang pinakakatulad ni Mama, pati ang kilay. Maging mabilis na lumaki. Si nanay ito. Maligayang bagong taon, nanay. Si Sian at Xiao Xiao. Si tatay. Salamat, Tio Go. Nandito ako para magpasalamat sa bagong taon. Oo, oo, oo. Ngayon ay unang araw ng bagong taon. Aalis na ako. Beautiful life. 난 너의 곁에 있을게. It's beautiful life. Hindi ako pinapalayas ni Xiaoning. 너 있을게. Shen Shoshan. Pinanatili ng ikalawang pagsusuri ang orihinal na hatol. Krimen ng pangangalakal ng mga kababaihan at sinadyang pananakit. Maraming krimen, sabay-sabay na parusa, habang buhay na pagkakakulong. Karapat-dapat siya sa kanyang parusa. Dapat niyang gugulin ang natitirang buhay niya sa kulungan. Hindi na siya makakalabas magpakailanman. Wala na tayong dapat ipag-alala. Ngunit, 只不过 noong mga panahong iyon, ang taong nagdala kay Xiaoning ay hindi pa nahahanap. Naniniwala akong tiyak na mahahanap ng pulisya ang buong sindikato ng krimen. Maaaring mahuli ang katarungan, ngunit tiyak na hindi ito mawawala. Mabilis na dumating ang pagbabalik eskwela. Minsan, naiisip ko pa rin si Mama. Minsan, natatakot din ako. Ngunit, yakapin ko ito, at makakatulog ako ng mabilis.
Mabilis ang paglipas ng panahon. Elementary, junior high, senior high. Sanay na akong 我早 mag-isa. 已经习惯了一个人。 Matapos kong pag-aralan ang biology, naintindihan ko ang isang bagay. Nasa katawan ko, may kalahating dumadaloy na dugo ng nanay, at ang kalahati ay mula sa tatay. Hindi ito basta-basta naalis sa pagputol ng kilay, o sa pag-ukit ng peklat, na kayang burahin. Ikaw, kaibigan, ayos ka lang ba? Kailangan mo ba ng tulong? Salamat. Kaibigan, maaari mo bang 可以 tulungan 搭把手 ako? 吗？ Bakit siya sigo si Yuan? 怎么是他？ Bakit siya sigo si Yuan? 怎么是他？ Masyado kayong 太 mabagal. 慢了。 Hawakan mo ito. 啊？ Hawakan mo ito. Salamat. Sapat ba ang pera sa card mo? 还够吗？ Sapat na. Oo. Pupunta ako para tingnan siya. Oo. Kuya, sinabi mo kanina, hindi ako ang kuya mo. Tayo na. Kamusta ka 你还 na? 好吗？ Salamat sa'yo. Hindi na ako masakit. Akala ko mamamatay na ako sa klase. Hindi ko inasahan na tutulungan mo ako. Sa totoo lang. Wala 没 lang. 什么。 Hindi 是 iyon. 的， Maganda ang mga marka mo. Sabi ng mga tao sa klase, mataas ang tingin nila sa'yo. Sanay lang akong mag-isa. Hindi ko alam kung paano makipag-usap sa iba. Medyo natatakot sa'yo ang lahat. Hindi ko akalain na mabait ka palang tao. Kakain ka ba? Kami, 我们 mga 朋友 kaibigan, 吗？朋友， hindi ko kailanman nalaman kung ano ang pakiramdam ng may kaibigan. Pwede. Wow, magkaibigan pala ako ng top student. Kami ang pinakamataas sa klase. Ito ay kaibigan ko. Mabilis na lumipas ang 10 taon. Si Xiaoning ay hindi pa rin tinatanggap ang ating kasal. Hintayin mo na lang. Si Xiaoning ay nasa magandang kalagayan sa nakaraang 2 taon. Dapat ay malapit na. HMM. Walang anuman ang tagal. Patuloy akong maghihintay. Tatay, tiyuhin. Itong batang ito 这小子 ay talagang magulo pa rin. Salamat kay Xiang. Kung hindi magiging ganito kaganda ang sitwasyon ni Ning. Nanay, kahapon, nakatagpo ako kay Chen Panday. May bago siyang kaibigan. Talaga, oo. Maligayang bagong taon, nanay. Magandang makahanap ng kaibigan. Dati, nag-iisa lang siya. Nalaman ang tungkol sa aking pinagmulan. Handa ka pa 还 rin. 愿意 Maging kaibigan ko. Siyempre, handa akong maging kaibigan, Pandi, hindi ko inasahan. Na ikaw ay ganito kaawa-awa, ngunit napakahusay mo. 厉害啊！ Ang galing mo, nakapagtapos ng 2 baitang.
Hintayin mong makapasa sa magandang unibersidad. Makakapagtapos, siguradong magiging mas mabuti ang buhay. HMM. Chen Pandit, maaari mo ba akong turuan kung paano isulat ang problemang ito? Pwede. 可 Siyempre, pwede naman. Sa ospital. Pandi, 潘迪， matagal na tayong hindi nagkita. Ikaw. Kamusta ka pa? Ayos naman ako lahat. 都好， Mag-alala ka 您 lang. 放心。 Dapat ko bang tawagin ka na 叫 inay? 一声妈妈。 Malapit na ang pagsusulit. Masyadong mataas ang pressure sa pag-aaral, di ba? Kailangan mong alagaan ang iyong kalusugan. Oo. Gagawin ko. Ikaw 我也 rin. 是。 Kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Bumaba ang timbang mo. Carrie, magpapadala pa ako sa iyo ng 100,000. Kumain ka pa ng kaunti. May problema ka ba? 事儿 Tumawag ka. Oo. Sige, tara na. Pandi. 潘迪， Kamusta ang exam mo, Pandi? Ayos lang, ikaw. 你呢？ Kamusta ang exam mo? Medyo okay lang. 哭吧。 Hindi katulad ng sayo, lagi kang panguna. Tama. 你准备 Anong kursong balak mong kunin? Ako. 我啊， Hindi pa ako nakakapag-isip ng mabuti. Gusto mong mag-art major. 专业。 Ang galing ng talento mo sa pagpipinta. Siguradong magiging artista ka balang araw. Huwag na nating pag-usapan yan muna. Tapos na rin ang college entrance exam natin. Ang unang gagawin ko ay mag-enjoy muna. Sama ka sa akin, dadalhin kita sa isang magandang lugar. Ano sa tingin mo ang naging resulta ng exam? Ay, basta medyo okay lang ako. Kung makapasok man ako sa isang undergraduate program, masaya na ako. Hindi tulad ni Chen Pandi, siguradong siya ang valedictorian. Oo, totoo yan. Si Pandi ay talagang masipag. Sa taong ito, tiyak na makakapag-aral siya sa magandang universidad. Nanay. Si Chen Pandi ay hindi lang magaling sa pag-aaral, may talento rin siya sa pagguhit. Ang kanyang mga likha ay napansin ng mga propesor sa sining. Siguradong namana niya ito sa iyo. Ayos. Ang kombinasyon ng kulay at linya, napakaganda. Ito ang likas na talento. 天赋异禀。 Profesor Guo, siya si Chen Pandi. Ako si Guo Moxing mula sa Akademya ng Sining. Ngayon, taimtim kitang inaanyayahan na mag-enroll sa aming paaralan. Estudyanteng Chen Pandi, si Profesor Guo ay isang kilalang maestro na naging alagad niya. Malaki ang potensyal niya. Salamat sa pagkilala, maestro. Sisikapin ko talaga. 会努力的。 Magaling magpiano si Xiaoning.
Mas magaling pa sa pagguhit. Pero tingnan mo ang kamay niya ngayon. Hindi siya makapag-piano. At hindi rin makapag-drawing. Kung ako ay katulad niya, na naglakbay sa daan ng pag-drawing, makakaapekto ba ito sa kanya? Nag-isip ako buong gabi, at nagpasya pa rin. Naisuko ang pagkakataon sa sining, pang D. Anong kurso ang kinuha mo? Disenyo ng damit. Ah, bakit? Ang ganda ng oportunidad sa sining. Sayang naman na pinakawalan mo ito. Ayos lang iyon. Maging isang amateur na pintor, di ba't maganda rin naman? Bukod pa rito, kung ganito, makakapag-aral tayo sa iisang universidad, di ba't hindi maganda? Tama rin naman. Kaya ang 4 na taon natin sa kolehiyo, muli tayong makakapaglaro, HMM. Tara na. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Salamat. Zhou Jingchen. Siya ang unang kaibigan kong lalaki na nakilala. 好想能看到你嘴角微笑，最好在下一秒。好想能听到 Madalas tayong nagkikita. 间歌唱。 Kapag may oras, nag-aaral tayo ng sabay. 已经约定过，一起过下个周末。你的小小情绪对我来说， Pagkatapos, sinabi niyang gusto niya ako. 不知为何，伤口还没愈合。 Hindi ko siya sinagot. Marahil. Dahil ito sa aking pamilya, na hindi ko kayang tanggapin, ang mahalin. Malapit na akong magtapos ng kolehiyo. Nakuha ko na ang offer, mula sa kumpanya na gusto ko. Mga kaibigan, ito ay ang bagong empleyado sa ating departamento, si Chen Panding. Maligayang pagdating sa lahat. Salamat sa 谢 lahat. 谢大家。 Sana'y patuloy niyo akong suportahan sa hinaharap. Kamusta? Chen Pandet, Chen Paneng. Bagong pasok sa trabaho, nagsusumikap akong magtrabaho. Ang aking mga resulta ay kinilala ng kumpanya, naging permanente na. Ngunit hindi ito nagtagal, nahaharap ang kumpanya sa mga problema, hindi maganda ang performance ng departamento. Chen Pandi, itigil mo muna ang ginagawa mo, mamayang gabi, sumama ka sa akin sa isang salo-salo. Sige. HMM. Pandi, mas mabuting huwag ka na lang pumunta, kay tatanggap ko lang ng ilang balita kanina, hindi angkop sa'yo ang lugar ngayon. Salamat ah. Mag-iingat ako. Ngayon, itong malaking boss, ako ang nagsumikap ng husto para mapatawag ka.
Kaya sinasabi ko sa inyo dalawa, kailangan ninyong magpakitang gilas ng maayos. Naintindihan nyo, huwag kang mag-alala, Supervisor Zhao. Sige. Pandi. Magaling ang kakayahan mo sa trabaho, ngunit kailangan mong matutunan ng iyong kakayahang makisalamuha mula kay Lin Chu. Oo. HMM. Ay, Assistant Shu. Assistant Shu, katatapos lang ng traffic kanina. Talagang ikinalulungkot ko. Darating na si Ginoong Go. 稍后再来。 Ayos. Ginoong Shu, ito ang pangunahing tagalikha ng aming obra, si Lin Chu. Mangyaring bigyan ninyo kami ng mga payo. Matagal ko nang narinig ang pangalan ni Ginoong Shu. Sa wakas ay nakita ko kayo ngayon. Bakit ka pa nakatunganga dyan? Hindi ka ba magbibigay ng tsaa kay Ginoong Shu? Walang ka-ideya-ideya. Huwag na, huwag na. Upo na kayo lahat. Ginoo Gu. Ginoo Gu, Gu Xian. 顾思言， Chen Panti. Sabi nga, ang boss daw talaga ay si Gu Xian. Oo nga. Ngayon ay siya na ang nagmana ng negosyo ng Go at Lu pamilya. Ginoong Gu, narinig kong mahilig kang uminom. Ang mga tao sa ilalim ko ay mahusay uminom. At marami silang estilo. Oh, sana ay masiyahan ka ngayon. Ginoong Go, una kitang iinom. Kainin mo na ang inumin ko, walang problema. Chen Panday. Para kay Ginoong Go. Pasensya na. Hindi ako marunong uminom. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko, hindi ako marunong uminom. Ikaw, nandito ako para makipag-usap tungkol sa negosyo. Hindi ako nandito para makipag-inuman. Chen Pandi. 潘弟， Hindi mo maaring maging malaya dito kay Ginoong Go. Ginoong Go, talagang ikinalulungkot ko. Natawa ko sa inyo. Papalakasin ko na siya ngayon. Uminom ka na ngayon. 要么现在给我滚蛋！ Ginoong Go, ano ito? Si Chen Pandi ay kapatid ko. 妹， Ano? 什么？ Siya ang kapatid mo. 妹妹， Paano mangyayari yun? Tara na. Tapos na, tapos na. 完了！ Kinabukasan, pumasok sa trabaho. Si Supervisor Zhao at si Lin Chu, parehong tinanggal. Patuloy akong nagtatrabaho ng walang tigil, na may kasipagan. Pagkatapos ng taon, lumipat ako sa isang kilalang kumpanya. Pagkatapos ng 2 taon, naging direktor ako ng departamento ng disenyo. Kumusta? Ibibigay lahat. HMM. Pandi. 潘弟， Alam mong maganda ang sweldo mo. May pera ka rin sa wallet, pero nagrenta ako ng pinakamurang bahay. At karamihan ng pera ay donasyon. Ano bang iniisip mo? Sa card na ito, may bahagi ng pera mula sa pamilya Lu. Sana ay maibalik ko lahat sa kanila. 给他们， Ngunit pagkatapos mag-isip, ako lang ang tumanggap. 接受了。 Nagamit ko na. Para mapahinga sila. At saka, sa tingin ko, 我觉得， hindi ako karapat dapat gumastos ng ganito kalaki. Kaya, 所以 ipamigay na lang ito sa mga kailangang kababaihan at mga bata. Handa ang pamilya Lu na ibigay sa iyo ang wabay. Ano ang batayan mo para hindi ka karapat dapat, kapatid? Karapat dapat ka sa pinakamaganda. Hindi ko rin alam. Basta parang, hindi ako karapat dapat, ay donate mo na lang ito. Mas makakaramdam ka pa ng kapanatagan. Sige na.
Maligayang bagong kasal. Hanggang sa pagtanda, magkasama sa puso. 真般配啊你！ Tagay. 'Kami ay aalis na. Salamat. Naway magkaanak kayo agad. Maligayang bagong kasal. Pandi, 潘迪， naisip ko ng mabuti. 思来想去， Ikaw ay ikinasal. Kailangan kong bumisita sa iyo. Ito ay isang pares ng kwintas. Sabi sa auction. Ang kahulugan ay magkasamang magpakailanman. Ibinibigay ito sa inyo bilang mag-asawa. Ako. Dalhin mo na. Salamat 谢 sa'yo. 谢你。 Pandi. 潘迪， Maligayang bagong kasal. Sa lahat ng mga taon na ito, ako ang may kasalanan sa'yo, inay. 会发芽， Hindi mo ako sinisi. 孩子 没有会 亏欠 长 我。 大。 Hindi ka kailanman nagkamali sa anumang bagay. 不为 Hindi ka nang hihiram ng kahit kanino. Pwede pa ba kitang tawaging? 不能 Inay. 错一生吧。都是刹那，人像雪花一样飞很高， Inay. 越融 妈妈， 时间的苦啊，要离 Inay na si Pandi. 时间的铁塔，走多远都记得回家。平凡的我们， Inay na si Pandi. Si Inay ang nagluwal kay Pandi. Mabuting bata, aking mabuting bata. 我的好孩子， Nakikita kong lumabas ang nanay. 走出来。 烧烫 Nakikita kong maayos ang iyong kalagayan. Ako'y labis na natutuwa para sa iyo. 千种浪，能留在爱人的身旁。 Pangarap. Dapat masaya ka rin. Ang mga nakaraan. Kalilimutan na lang natin. HMM. Kapag may problema, tumawag ka. Hindi ka namin pababayaan. HMM, naiintindihan ko na. Umalis na tayo. 走啦。 Akusado na si Wang na nagkasala sa kasong pang-aabuso sa kababaihan. Sentensyang kamatayan. Pagtanggal ng mga karapatan sa politika habang buhay. Kawalan ng ari-arian. Lahat ng personal na pag-aari.